Nandiyan? Okay. O, ano yung mga, syempre, nobody's perfect. Nobody's the ultimate din naman, di ba? So, meron yung mga traits, qualities na ma-appreciate mo, di ba? Kaya ka nag-yes sa kanya. Ano po yun? Okay. Okay. Stop. Number 2. Isipin mo naman kung sino yung idol mong neopreneur. So, si Sir Aris ba yan? Si Sir CJ ba yan? Si Ma'am Jolina? Si Ma'am Mara? Sino yung idol mong neopreneur? Yung may isip mo, yung magaling, yung nakikita mo, pagdating ng panahon, magiging ganyan ako. Parang ganun. Sino yung idol mo? Yan, isipin mo. Ngayon, yung idol mo, isipin mo, maglagay ka din ng 2 to 3 attitude kung ano yung pinaka-nagustuhan mong attitude or trait niya. Kung bakit siya nagsashine para sa'yo. 2 to 3 lang, 2 to 3. Okay. Next. 2 to 3, lagay mo dyan kung ano yung, ano ba yung unang tanong? Kung ano yung gusto mo sa mentor mo, tas yung idol mo, di ba? Ito naman, kung ano yung gusto mo maging in the future. Gusto mo bang maging magaling na speaker? Gusto mo ba maging magaling na presenter? Maging magaling na coach? Pag sinabi mo coach, di lang tungkol sa business yan. Minsan, tungkol sa buhay yan. Nasabihin sa'yo, Sir, yung girlfriend ko, gusto na akong iwan, kaka-business ko. Yung mga ganun na na yan. Hindi lang na tungkol sa business yan, payong buhay na rin yan pag sinabing coach ka. Di ba? Yun, so, ano yung gusto mo maging in the future? Yung mga bagay na wala ka pero gusto mo, gaya ng attitude lang wag material things attitude lang and traits. Yan, gusto mong maging magaling mag-manage ng pera. Gusto mong maging na organizer ng grupo. Ano ba to? Di ba? Gusto mong magaling tumandem sa kahit sinong sasamahan mo. Di ba? Anong attitude ba to? Gusto mong magaling mag-English. May ganyan, di ba? So, bago ka talaga matutong maging fluent, mag-converse, mag-negotiate in pure English, sinimulan mo sa gusto mong matuto, di ba? Tama? So, kung di ka pa masyadong marunong yan, gumagaling, gusto mo bang maging magaling doon? Di ba? So, of course, we are in the field of business. You want to remain competitive, kailangan magaling ka mag-English, right? So, kung wala ka nun, gusto mo ba yan? Lagay mo dyan. I want to be a good English speaker. Ha? Pasayaw mo. Patugtugin muna natin. Ayan. Okay yan, para may time kayo. Ayan. Saglit lang naman din. Ayan? Okay. So, okay guys. Okay ganito. Yung listahan nyo, tignan nyo na mabuti. Okay? Yung mga bagay na yan, pwede ba tayong tumingin sa iba? Sino ba yung natin makikita? Si Sir muna. Si Sir na nagtanong-tanong yan. Sir, ano nakalagay na attitudes dyan, Sir? Sa akin po, trust, commitment, and respect. Okay. Kakatiwalaan, trust, tiwala, may commitment, saka respeto. Ano pa, Sir? Sabihin mo lang. Ano po? Kung magaling sa magiging great influencer po sa nagbibirin. Okay. Great influencer. Pag sinabi mong great influencer, actually, malalim na kwento yan, ha? Pero pag sinabi mong great influencer, parang ano yan eh, ikaw, magaling ka. Okay? Magaling ka in a certain thing. Kaya magaling ka mag-present, kung yari gano'n na lang. O kaya magaling kang teacher. Yan. Pag sinabi mong great influencer ka, kapag napapanood ka ng mga tao, gusto rin nila maging kagaya mo. Ganun yun. Dahil sa sobrang galing mo, gusto mong gawin yun, gusto nilang gawin yung ginagawa mo. Parang ano yun eh, parang nanonood ng concert.
Parang kang nanonood ng concert or parang kang nanonood ng musical performance. Kaya lang may magaling mag-violin, pinapanood mo. Tapos, sa sobrang galing niya na-amaze ka, gusto mo rin matuto. Yun ang great influencer. Yeah? In a way, ang tawag din sa'yo dyan is enabler. Enabler. Because you enable people. You enable people to do. Yeah? So, ayun. How about sila, eto, mga tao dito. Si Sir, sino kayo pwede natin? Eto si, ano pangalan mo, ma'am? Okay. Ano yung mga sinulat mo, ma'am? Lahat, kahit bigay ka lang ng ilan. Sir Aris, palakpakan naman natin yung Sir Aris. Ano yung mga attitude na nilagay mo, ma'am? Mapagkakatiwalaan. Trustworthy. Ano pa, ma'am? Sige, sabihin mo na. Okay? Okay, palakpakan naman natin ulit. Sabi niya, si Sir Aris, una sa lahat mapagkakatiwalaan. Do you agree? Yes! Si Sir Aris, mabait daw. Sir Aris, parang nagdududa sila. Tapos, si Sir Aris daw, siya daw yung klase ng tao na parang pag pinagkatiwalaan ko siya at mabait siya, sumama ako sa kanya, maigagay niya ako. Yes! To the success. Bias kasi, stories. Bias. Oh. So, ngayon, guys, ganito yan. Yung nilista nyo, yung mga nilista nyo lang po yung gusto nyong maging. Okay? Okay? Yung mga nilista nyo na yan yung dapat na pag-aralan nyo. Yan yung mga bagay na dapat isang puso nyo. Oh, trustworthy tao ba ako? Kagaya ni Sir Aris. Mabait ba ako? Kagaya ni Sir Aris. Yan. Ang tawag po dyan, sa mga traits na yan, yan po yung mga magiging direksyon ninyo. Grabe tumawa yung iba dito. Sir Aris, pagbubawasan kaya natin ang check-in itong mga to. No? So, anyway, itago nyo po yan. Yan po yung parang checklist ninyo. No? Pagkakatiwalaan na ba ako? Bait na ba ako? Yan. Ganyan maging great leader. Ganyan maging mentor. Okay? I gets po ba? Yes! Next question. Okay. Bilang nagsisimula po, ano po dapat yung sabihin sa invite ko kapag yun na yung elevator speech kanina, no? Parang nakuha ko yata yung mga tinanong, pags. Ito ba? Ito yung blue. Oh, yan. So, ipapasok ko yung tanong kay Sir Alice, mag-chip in ako para naman may, siya? Ayan. Sige sir, ikaw na. Na lang ako ayusin. Palitan naman tayo. Huwag mo akong gisahin, napakabawian mo ako. Sa paglaki ng grupo or pag-umpisa ng grupo, mentor-mentee relationship. Paano ba tignan ang sitwasyon ng hindi pagpapaalam ng mentor? Na hindi pagpapaalam ng mentor sa mentee na kausapin ng prospect sa kabila ng nabuong usapan, lalo't na pag in-offer ng ibang business not aligned sa your servisyo. Kasi it looks to be mentee, pero parang malayo. Ginagawa ng vision collection. Paano po ma-overcome ang ganitong is? So klaruhin ko lang muna, no? Paano mo sasabihin sa mentor mo, tama ba?
na yung mentee may kinakausap na prospect. Tapos, ino-offer ng ibang business. Tama ba yun? Sino ba nagtanong? Mo Maricel. O Maricel, paklaro naman ang tanong ninyo in the microphone, please. Come in. Sa pag-align, mapag-umpisa ng grupo, mentor to mentee relationship. Di ba meron tayong relationship between mentor and mentee, and the mentor should help the mentee sa paggawa ng business. Paano po ba natin tingnan yung sitwasyon na kunwari, hindi nagpaalam ang mentor sa mentee, nakausapin ng prospect sa kabila ng nabuo ng usapan. Then, ino-offer ng ibang business na align sa appeal servisyo. Kasi it's Si mentor yung nag-offer kay prospect. Yes. Malayo na siya kasi sa Meron siyang ibang Appeal servisyo. agenda. paano po i-overcome ito. Ganito mga cases kasi at least meron tayong focus into one. Baka hindi appear Okay, service yung so ginagawa laruin natin yung tanong ulit para sa lahat. Si mentee, si neopreneur, may prospect siya. Okay? Then, yung prospect niya, ang ginagawa, tinawag niya yung mentor niya. Di ba? Para kausapin kasi mentee siya, syempre bago siya di ba? Hindi naman nagpe-present ng bago Ang nagpe-present yung mentor lang yung kumikita lang di ba? Ngayon, ang tinawag niya si mentor nag-offer ng ibang business kay prospect. So, paano po kaya ang gagawin doon? Gayong hindi aligned yung business na ino-offer ni mentor. Ang unang-una niyo pong gagawin, i-chat niyo po si Pres at saka si Sir Lian. Sasabihin niyo po, si mentor ganito, nag-o-offer ng anong business ba yan? O kuyari, Tupperware. Kuyari, Tupperware. Si mentor Aris, nag-offer ng Tupperware sa prospect ko. Kuyari lang po i-chat na po ng ganyan. In short, ang gagawin niyo po is isusumbong niyo po yun sa amin. Kasi po, yung mga ganon, bawal po yun. Di ba? So, yung tayo, may service providers tayo or neopreneurs na baka angkas rider, grab rider, okay lang po sa atin yun. Walang problema, hindi po tayo seloso doon. Pero, yung mga prospect na o-operan ni mentor ng ibang business, tas walang kinalaman sa app your servisyo, ay pag-uusapan po yun. Di ba? So, ngayon, kailangan po nating malaman din yung punot dulo kasi mga special case na ganito po, baka po na-misinterpret lang, di ba? Baka miscommunication lang, di po natin alam. So, kailangan po nating tanungin yung mga concern. So, gagawin po niyan, chat niyo po kami ni Press, tapos papatawag po namin yung mga tao na concerned, then kakausapin po namin. Bakit nyo, Sir Aris, ba't mo binibentahan ng Tupperware? Si Ma'am Jan, baka sabihin niya, baka sabihin niya Sir Aris na hindi po, sample lang po yun, di ba? Okay, gets? Ayan. So, ano po siya anything po na pagdating sa business, yan, tulad yan, si Ma'am Maricel, kaya niya natanong yan, kasi it feels wrong. Tama ba, Ma'am? Parang may mali nang nangyayari. At tama po na maitanong nyo. Pero next time, kapag ganito, hindi nyo na kailangan padaanin dito. May chat nyo ako, kaya ako nga kayo in-accept sa Facebook Para pwede nyo ako i-chat anytime Di ba? So, i-chat nyo na para madali na natin ma-actionan. Tama po ba? Yes. Okay. Next question. So, Sir Aris, ikaw naman Sir Aris. Dahil sinagot ko ulit yung Ano pong assurance na pwede nating ibigay sa mga prospect natin? Dahil wala pa daw mga driver, service
Sige ito. Service sa lugar nila, kung legit ba daw ito, hindi ano mo ang dapat gawin ang okay, gets ko na. So, na-gets na yun, no? So, parang, ano daw yung assurance ng mga papasok na operator? Tama, di ba? Yes. Ano daw yung assurance ng mga papasok na operator dun sa lugar na yun kung wala pa daw nabubook? Tama ba? Dun sa area na yun. To be honest ho, kung tatanungin niyo on my perspective ho, pagdating sa mga part ko ng mga wala pang operator dun sa lugar, ang Quezon City ho, nung nag-start ho tayo dito, wala rin naman ho tayong operator talaga dito. Tama ho ba? Wala rin service provider, wala rin nabubuk. Parang even kahit ho Grab, di ba? Hindi rin naman ho, wala rin naman ho talagang nabubuk. Normal ho yun. Tama? Sa simula. Kasi nag-expand pa lang. Kung halimbawa ho, doon sa mismong area ho na yun, ay wala pa ho talaga tayong operator, tapos meron isang punong naging operator sa part na yun, actually yun yung pinakamagandang chance ho. Bakit? Kasi siya ho yung unang magsisimula doon sa area. Tama po ba? At ang totoo ho, isa sa pinaka-importante ho talaga is yung merong maging stand up ho doon sa na operator para mapalaki ho natin yung lugar. Nag-gets nyo? Ayun po siya. At to be honest ho, kung titingnan ho natin, guys, tingnan nyo to. Kung titingnan ho natin, yung operator po kasi, yun po kasi yung nagpapalaki ng mga service provider. Ito yung nagpaparami nun. Tama ho ba? Yes. At kung wala hong mabubook talaga sa part na yun, kailangan natin ng operator doon para yun po yung para magkaroon ho tayo ng advertising na doon sa mismong area. Tama ho ba? Kasi kung halimbawa, mauuna ho yung advertising para may mabook ho doon sa area na yun, paano ho yung mga service provider? Sino naman ho paano naman yung mga customer pag binuko ho nila, paano kung walang service provider doon? Tama po ba? Ito pa matindi ho sa part na yan. Paano naman ho magkakaroon ng service provider kung wala hong operator sa area na yun? Tama ho ba? So, kailangan ho sabay-sabay dahan-dahanin ho natin ang pagpasok ho dun sa lugar na yun. Para ho yung assurance ho ng operator na